Alam nyo ba kung bakit sumali ang Gilas Pilipinas dyan sa tournament na yan sa Doha, Qatar? Magandang araw po mga kabasketball. Ako po si Pau Salud and welcome sa isa na namang episode ng ating quick podcast kung saan pag-usapan natin ang Gilas Pilipinas. Siyempre basketball, lalo na po ang second Doha International Cup kung saan sumali po ang Gilas Pilipinas. Pero bakit nga ba sila sumali? Pag-usapan po natin yan. Welcome back to Powcast Sports. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell. Presented by Arena Plus. Unang-una, shoutout po sa Arena Plus. Message ka lang sa official Facebook page ng Powcast Sports. Pero alam nyo ba na hindi na dapat sasali dito ang Gilas Pilipinas? Ano? Pero anyway, mga kababayan, okay lang yan. Ang totoo niyan kasi, I don't think this was a part of the plan. Pero bakit biglang naisip? Ito po ang source ko. Ayon mismo kay Coach Tim Cone sa isang interview niya po na in-upload po ng ABS-CBN Sports sa YouTube ay ang dahilan kung bakit tinanggap nila ang imbitasyon dyan sa Doha International ay dahil pasok na sila sa FIBA Asia Cup. Kumbaga, ito ang magiging bahagi po ng kanilang paghahanda at ensayo bago sumabak sa malaking torneo sa Agosto. Mahalaga ito para mahasa ang chemistry ng team at makita kung paano ba nila dapat i-improve ang kanilang team. Yan, ano ba talaga ang kahulugan nito? Alam naman natin si Coach Tim Cone ay hindi lang magaling sa X and O sa loob ng court, kundi isa rin siyang strategic thinker. Alam niya kung paano magplano, mag-adjust ng mga posibleng problema bago pa man mangyari. At alam mo na, ang preparation ay laging problema. Ang Doha Second International Cup ay gaganapin po mula February 14 hanggang February 16 ay isang magandang pagkakataon para sa Gilas na mag-eksperimento sa kanilang lineup at kombinasyon dahil alam mo na, wala si Kai Soto, kailangan niyang paglaruan ang rotations si AJ Edu at saka si Troy Rosario nandyan, no? Para sa mga fans, syempre, gaya ko, excited ako dahil makikita ko ang Gilas Pilipinas at syempre, makikita natin kung paano babagay ang mga bagong players sa sistema po ni Coach Tim Cone. Syempre, hindi lang ito tungkol sa laro. Mahalaga rin na makita natin kung paano lalaban ng Gilas sa ibang estilo na mga basketball teams na kasali dyan. Nabalita ko malalakas naman yung Lebanon, Qatar, at saka Egypt. Ito ang tanong ngayon. No? Laging tanong, dapat bang manalo o matuto muna? Learning experience? Baka naman pwede na natin pagbigyan yung learning experience dito. Siyempre, si Coach Tim Cone pa, gusto niyan manalo. Lahat naman ng coach gusto yan Pero sabi rin niya mismo, hindi lang ito tungkol sa panalo, kundi isang yan talaga ang dapat learning experience. Siyempre, they need to be smart. Dito masusubok ang kakayanan po ng team at dito malalaman kung saan pa dapat mag-adjust, kung anong strategy ang gagamitin nila sa FIBA Asia Cup, lalo na wala na tayong 7-3, di ba? Alam mo ang FIBA Asia Cup, malayo pa, August 5 hanggang August 17 sa Saudi Arabia din yan. Kaya mas maganda kung mag-focus tayo sa development kaysa panalo. Pero wag niyo ibabash pag natalo So anyway, ayun, mga kabasketball, at least nilinaw ko lang sa inyo kung bakit ba tayo sumali dyan sa Doha International Cup. At pero maganda pa rin pag manalo para may bragging rights, di ba? At syempre, pag nanalo, isang malaking hakbang yan sa Gilas Pilipinas na kaya pala natin. Yan. Anyway, mag-comment kayo sa comment section. Let me know what you think. Dapat ba ipanalo o dapat bang matuto lang muna tayo? Learning experience is the key. Powcast Sports. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell.